Nakaluhod ako sa gitna ng malawak at makintab na ballroom ng Ashford Hotel. Hawak ko ang isang puting basahan, pilit na binubura ang isang maliit na mantsa sa mamahaling marmol na tila ba doon nakasalalay ang buong kinabukasan ko. Sa bawat kuskos ng aking kamay, nakikita ko ang sarili kong reflection sa sahig, isang babaeng may pagod na mga mata, nakapusod ang buhok, at nakasuot ng unipormeng kulay abo na may buradong pangalan ng pamilyang nagmamay-ari ng aking pagkatao, Ashford. Huwag mong titigan ang reflection mo, Sofia. Kahit anong kuskus mo, hinding-hindi magiging kasing linis niyan ang marumi mong pagkatao. Napatigil ang kamay ko. Hindi ko kailangang mag-angat ng tingin para malaman kung sino ang nagsalita. Ang amoy ng kaniyang mamahaling pabango na tila nanununtok sa ilong ay sapat na. Si Chloe Valeriano, ang babaeng nakatakdang maging asawa ng may-ari ng hotel na ito. Ang babaeng tinitingala ng lahat, ngunit para sa akin, siya ang reyna ng lahat ng mapagkunwari. Miss Chloe, tinatapos ko lang po ang utos ni Mr. Pineda, mahinahon kong sagot, bagamat nararamdaman ko na ang panginginig ng aking mga daliri sa gilid ng basahan. Isang matunog na tawa ang kumawala sa kaniyang mga labi. Biglang naramdaman ko ang malamig na likido na bumuhos sa aking ulo, dumaloy sa aking mukha, at bumasa sa aking uniforme. Amoy alak. Isang bote ng pinakamahal na Chardonnay ang ibinuhos niya sa akin ng walang pag-aalinlangan. Oops, I missed, sabi niya sa isang malanding tono na puno ng pangungutya. Bagay sa iyo ang amoy ng basura, Sofia. Katulad ng tatay mo na namatay sa putikan, mukhang doon din ang bagsak mo. Nanigas ang buong katawan ko. Ang pangalan ng aking ama ay isang linyang hindi niya dapat tinawid. Ngunit bago pa ako makasagot, isang mabilis na pangyayari ang nagpabago sa daloy ng hangin sa loob ng silid. Kinuha ni Chloe ang basong kristal sa lamesa, marahas itong ibinalibag sa sahig, malapit sa kaniyang paa, at pagkatapos ay mabilis na kinamot ang sariling braso hanggang sa mamula ito at magkaroon ng bahagyang gasgas. Alex, tulong, malakas niyang hiyaw na punong-puno ng peking takot. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Alexander Ashford, ang lalaking minsan ko ring hinangaan, ang lalaking dahilan kung bakit tinitiis ko ang lahat ng hirap na ito. Kasunod niya si Mr. Pineda, ang manager ng hotel, na mas mabilis pa sa kidlat kung sumipsip sa mga makapangyarihan. What's going on here? Seryosong tanong ni Alexander. Ang kaniyang boses ay parang yelong dumampi sa aking balat. Alex, look, pagmamakaawa ni Chloe habang kumakapit sa braso ni Alexander. Humihikbi siya, ang mga luha ay tila nakareserba para sa mga sandaling tulad nito. I was just telling her to be careful with the cleaning, but she snapped. Tinulak niya ako at binato ng baso. Look at my arm, Alex. It hurts so much. Tumingin sa akin si Alexander. Inasahan ko ang kahit kaunting pagdududa sa kaniyang mga mata. Inasahan kong maaalala niya ang 7 taon kong tapat na serbisyo. Ngunit ang nakita ko lang ay ang lamig ng isang taong nakakalimot sa utang na loob. Sofia, totoo ba ito? Tanong niya, bagamat ang kanyang tono ay tila nakapagdesisyon na. Hindi ko po siya tinulak, Sir Alexander. Siya ang nagbuhos sa akin ng alak at enough, sigaw ni Mr. Pineda habang mabilis na lumalapit sa akin. Sofia, marami kaming saksi sa ugali mo, huwag kang magsinungaling sa harap ni Sir Alexander at Miss Chloe. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya. Ngayon din, kung gusto mo pang makita ang sahod mo sa katapusan. Napatitig ako kay Alexander. Naghintay ako ng kahit isang salita ng pagtatanggol. Pero ang tanging sinabi niya ay, Neil, Sofia. Magmakaawa ka kay Chloe na huwag kanyang sampahan ng demanda. Don't make this harder for yourself. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang tibok ng puso ko na kanina ay mabilis ay biglang kumalma. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa aking pandinig. Tumingin ako sa basag na kristal sa sahig, sa amoy ng alak na nakabalot sa akin, at sa mapang-aping mukha ni Chloe na nakatago sa likod ng kaniyang mga peke na luha. Naisip ko ang aking ama. Naisip ko ang kaniyang mga huling sandali na ibinigay niya ang buhay niya para iligtas ang pamilyang ito. At ngayon, heto ako hinihilingan na lumuhod sa harap ng isang kasinungalingan para lamang sa ilang pirasong papel na pambili ng gamot ni nanay. Isang malamig na realization ang gumising sa aking pagkatao. Ang aking sakripisyo ay hindi kailanman magiging sapat para sa mga taong ang tingin sa amin ay kasangkapan lamang. Ang aking pananahimik ay hindi kabaitan, kundi isang laso na dahan-dahang pumapatay sa aking dangal. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi ako lumuhod. Pinunasan ko ang alak sa aking mukha, gamit ang aking kamay sa isang marahas na galaw.
Ang aking mga mata na dati ay puno ng paggalang ko kasing tigas na ng bakal. Sofia, anong ginagawa mo? Sabi ko lumuhod ka muling singhal ni Mr. Pineda. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Alexander. Isang matipid at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiti na hindi niya inaasahan. Hindi na kailangan, Mr. Pineda, ang boses ko ay kalmado, walang panginginig, parang isang hatol na binibigkas sa gitna ng korte. Dahil sa sandaling ito, hindi na ako empleyado ng hotel na ito. Itinaas ko ang aking kamay sa aking dibdib. Hinawakan ko ang badge na may pangalang Sofia at ang logo ng mga Ashford. Sa isang malakas na paghatak, pinunit ko ito mula sa aking uniforme. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagkapunit ng tela na tila ba isang simbolo ng pagkalagot ng huli kong pasensya. Inihulog ko ang badge sa harap mismo ng mga sapatos ni Alexander. Hindi ito nahulog ng mabilis. Tila ba lumipad ito sa hangin bago dumapo sa basang sahig sa gitna ng mga basag na kristal. Keep your money, Sir Alexander, sabi ko, habang ang boses ko ay unti-unting nagiging matalim. And Chloe, huwag kang mag-alala. Ang gasgas sa braso mo ay maliit na bagay kumpara sa salamat na iniwan mo sa pangalan ng mga Ashford ngayong gabi. Ang akala ninyo ay tapos na ang usapang ito, nagkakamali kayo. Sofia, anong ibig mong sabihin? You're acting insane, sigaw ni Chloe. Halatang nabigla sa biglang pagbabago ng aura ko. Huminga ako ng malalim. Nilapitan ko si Alexander sapat na para maramdaman niya ang init ng aking galit na nakatago sa likod ng aking malamig na mukha. Ang utang ng dugo ay binabayaran ng dugo, Alexander. Pero ang utang sa dangal, binabayaran niya ng pagbagsak. Simula ngayon, hindi na ako ang Sofia na tagalinis ninyo. Ako na ang magiging bangungot na hinding-hindi ninyo mabubura ng kahit anong yaman. Mabilis akong tumalikod. Ang bawat hakbang ko palayo sa kanila ay parang isang martilyo na tumatama sa sahig, mabigat dutkwat at walang pag-aalinlangan. Hindi ako lumingon. Hindi ko tiningnan ang gulat na mukha ni Alexander o ang nanggagalaiting hitsura ni Mr. Pineda. Paglabas ko ng ballroom, kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Pinalitan ko ang recording app na kanina ko pa binuksan, bago pa man mangyari ang lahat. Pinindot ko ang save. Ang lahat ng insulto ni Chloe, ang pag-amin niya na missed ang pagbuhos ng alak at ang utos ni Alexander na lumuhod ako, lahat ay narito na. Lalakad sana ako patungo sa locker room nang biglang tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Hello, Sofia Reyes, hawak namin ang kaisa-isang ebidensya na maglilinis sa pangalan ng tatay mo. Pero may kailangan kang gawin. Sigurado ka na bang handa ka ng sunugin ang mundong kinalakihan mo? Isang malamig na hangin ang umihip sa hallway, ngunit hindi ako nanginginig. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib. Ang apoy ng paghihiganti. Umpisahan na natin, maikli kong sagot. Naglalakad ako sa ilalim ng madilim na langit habang ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ang suot kong uniforme na basang-basa ng alak at tubig ay naging mabigat, tila isang sumpa na pilit humihila sa akin pababa sa putikan. Ngunit ang bawat hakbang ko ay nananatiling matatag. Ang tunog ng aking sapatos sa basang kalsada ay nagbibigay ng ritmo sa aking naglalatang na galit. Sa bawat paghinga ko, nalalasahan ko ang pait ng kawalan ng katarungan, ngunit kasabay nito ay ang tamis ng kalayaang kakapitas ko lang. Pagdating ko sa aming maliit na paupahan sa Tondo, pilit kong inayos ang aking mukha. Huminga ako ng malalim bago dahan-dahang pinaliko ang susi sa lumang pinto. Ang kalawangin nitong tunog ay tila isang babala na bumubulalas sa katahimikan ng gabi. Sofia, ikaw na ba iyan, anak? Ang boses ni Nanay Elena ay mahina galing sa loob ng kaniyang maliit na silid. Sinundan ito ng sunod-sunod na ubo na tila binabaklas ang kaniyang dibdib. Opo, Nay. Ako na ito, sagot ko habang mabilis na hinuhubad ang basang jacket para hindi niya mapansin ang amoy ng alak. Pumasok ako sa kaniyang silid at nakita ko siyang nakasandal sa mga luma at manipis na unan. Ang kaniyang mga mata ay malalim, bakas ang hirap ng sakit na unti-unting kumakain sa kaniyang lakas. Bakit ba sa kayata at anong amoy iyan, anak, tanong niya habang sinusubukang hawakan ang aking kamay. Ngumiti ako ng tipid, ang uri ng ngiti na nakasanayan ko ng isuot bilang proteksyon. May nanatapon lang po na inumin sa party kanina, Nay. Alam niyo naman sa hotel laging mabilisan ang trabaho. Huwag na ninyong alalahanin yon. Kumain na ba kayo? Hinaplos niya ang aking pisngi.
Nag-aalala ako sa iyo, Sofia. Masyado mong pinapapagod ang sarili mo para sa akin. Ang sabi ng tatay mo noon, huwag mong hahayaang kainin ka ng obligasyon. Sa pagbanggit niya sa pangalan ni tatay, tila may kung anong kumurot sa puso ko. Hinalikan ko ang kaniyang noo at sinabing magpahinga na siya. Lumabas ako ng silid at naupo sa aming maliit na kusina. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang recording. Eto na ang aking alas. Pero bago ko ito gamitin, kailangan ko munang siguraduhin na hindi kami magugutom. Sinubukan kong mag-apply sa ibang mga hotel sa pamamagitan ng aking online profile. Ngunit sa bawat pag-refresh ko ng page, isang mensahe ang bumungad sa akin mula sa isang kaibigan sa industriya. Sofia, huwag ka nang mag-abala. Kumalat na ang balita. Sinabi ni Mr. Pineda na nagnakaw ka at nanakit ng VIP. Naka-blacklist ka na sa lahat ng malalaking hotel sa Maynila. Ramdam ko ang paghigpit ng aking panga. Alam kong gawa ito ni Chloe. Hindi lang niya gustong paalisin ako, gusto niyang ilibing ako ng buhay sa kahirapan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang marangyang opisina na overlooking sa buong Makati, nakaupo si Alexander Ashford sa harap ng isang tumpok ng mga lumang dokumento. Ang kaniyang isipan ay hindi mapakali. Ang mga huling salita ni Sofia kanina ay tila isang multo na bumubulong sa kaniyang pandinig. Ang utang ng dugo ay binabayaran ng dugo. Binuksan niya ang isang tagong file na may markang Confidential 1994. Doon nakita niya ang isang lumang litrato ng kaniyang ama, si Arthur Ashford, na may kasamang isang lalaking naka-uniforme ng security guard. Ang lalaki ay may matitigas na bisig at isang pamilyar na kislap sa mga mata, isang kislap na nakita niya kay Sofia kanina. Enrique Reyes, basa ni Alexander sa pangalang nakasulat sa ilalim. Ang taong humarang sa bala para kay Papa. Tiningnan niya ang kasunod na pahina. Ang record ng bayad at parangal ay blanco. Walang natanggap na kahit anong sentimo ang pamilya Reyes. Sa katunayan, may isang sulat kamay na note mula sa dating HR manager, claims denied. Employee negligence cited to avoid liability. Isang malakas na pagsuntok sa lamesa ang bumasag sa katahimikan ng opisina ni Alexander. Napagtanto niya na ang yaman na tinatamasa niya ngayon ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan at kawalan ng katarungan sa pamilya ng babaeng kinaladkad niya kanina sa kahihiyan. Samantala sa aming maliit na bakuran, hinubad ko ang aking tsinelas. Kinuha ko ang 2 piraso ng yantok na itinago ko sa ilalim ng aming papag, ang mga baston ni tatay. Ang amoy ng langis at lumang kahoy ay nagpanumbalik sa aking diwa ng mga aral ng arnis na itinuro niya sa akin simula noong bata pa ako. Ang tunay na lakas, Sofia, ay wala sa braso. Wala sa talim ng armas. Narito yan, sabi ni tatay habang itinuturo ang kanyang puso at ulo. Nagsimula akong gumalaw. Ang bawat hataw ng yantok sa hangin ay lumilikha ng isang matalim na tunog na tila humihiwa sa katahimikan. Sinawli, redonda. Ang aking mga galaw ay mabilis tumpak at nakamamatay. Iniisip ko ang mukha ni Chloe. Iniisip ko ang malamig na tingin ni Alexander. Ang bawat pagtama ng kahoy sa isang lumang gulong na ginagawa kong punching bag ay tila isang pagsingil sa bawat insultong tinanggap ko. Hindi ako mapapagod. Hindi ako susuko. Ang bawat sugat sa aking nakaraan ay nagiging bakal na nagpapatigas sa aking determinasyon. Biglang tumahol ang aso ng aming kapitbahay. Tumigil ako sa aking pwesto, ang aking hininga ay malalim ngunit kontrolado. Naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa labas ng aming gate. Dahan-dahan kong ibinaba ang isang yantok at kinuha ang isang maliit na balisong na nakatago sa aking baywang. Hindi ko ito binuksan, ngunit handa ang aking hinlalaki na ilabas ang talim sa isang kisap mata. Sino iyan, malamig kong tanong? Ang aking boses ay hindi humihingi ng sagot, kundi naguutos. Isang mamahaling sasakyan ang nakaparada sa tapat ng aming madilim at maputik na eskinita. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang lalaking hindi ko inaasahang makikita sa lugar na ito. Alexander Ashford. Suot pa rin niya ang kaniyang mamahaling suit, ngunit ang kaniyang mukha ay puno ng pagkalito at hindi maipaliwanag na emotion. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa mga yantok na hawak ko at sa matalim kong posisyon na tila handang pumatay anumang oras. Sofia, ang kaniyang boses ay paos. Kailangan nating mag-usap. Itinaas ko ang aking basto, ng dulo nito ay itinutok ko sa kaniyang lalamunan,
kahit may distansya pa kami. Wala na tayong dapat pag-usapan, Alexander. Ang huling beses na nag-usap tayo, hinihilingan mo akong lumuhod. Ngayon, anong gusto mo? Ang makita akong mamatay sa gutom. Humakbang siya ng isa, ngunit mas lalong tumalim ang aking tingin. Napansin niya ang lisong sa kabilang kamay ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata ng isang Ashford. Hindi takot para sa kanyang buhay, kundi takot sa katotohanan ngayon lamang niya nasilayan. Nalaman ko ang tungkol sa tatay mo, bulong niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Nalaman mo, matapos ang 20 taon, umalis ka na bago ko makalimutan na tao ka pa rin at hindi lang isang target na dapat kong pabagsakin. Ngunit hindi siya umalis. Nanatili siyang nakatayo doon habang ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Binabasa ang kaniyang mamahaling damit katulad ng pagkakabasa ko kanina sa kaniyang hotel. Nanatiling nakatayo si Alexander sa gitna ng maputik na eskinita. Ang kaniyang mamahaling sapatos ay unti-unti nang nilalamon ng dumi ng kalsada. Ngunit hindi ko ibinaba ang aking yantok. Ang dulo nito ay nanatiling nakatutok sa kaniyang dibdib sapat na upang maramdaman niya ang bawat paghinga ko na puno ng muhi. Sophia, please, hayaan mo akong magpaliwanag. Pagsusumamo niya ang kaniyang boses ay nanginginig sa lamig. Hindi ko alam ang tungkol sa sakripisyo ng tatay mo. Ang lahat ng records ay itinago sa akin. At dahil hindi mo alam, may karapatan ka ng tratuhin ako na parang basahan sa harap ng lahat. Ang boses ko ay hindi sumisigaw, ngunit bawat salita ay parang isang hiwa ng matalim na kutsilyo. Ang kamangmangan ay hindi dahilan para maging malupit, Alexander. Yan ang pagkakamali ninyong mayayaman, akala ninyo ang lahat ng sugat ay nagagamot ng pasensya. Dinukot niya ang kaniyang wallet at naglabas ng isang tseke. Mabilis niyang isinulat ang isang halaga na sapat na para baguhin ang buhay ng isang ordinaryong tao. Heto, 1,000,000. Paunang bayad pa lang ito para sa lahat ng pagkukulang ng pamilya ko. Kunin mo ito para sa gamot ng nanay mo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo dito. Tinitigan ko ang piraso ng papel na hawak niya. 1,000,000 piso. Sapat na iyon para sa operasyon ni nanay para sa isang bagong buhay. Ngunit nang makita ko ang kislap ng charity sa kaniyang mga mata, mas lalong nag-alab ang apoy sa aking dibdib. Sa tingin mo ba ang dangal ng tatay ko ay may katumbas na presyo? Inagaw ko ang tseke mula sa kaniyang kamay. Sa isang mabilis na galaw, pinunit-punit ko ito sa maliliit na bahagi at isinaboy sa kaniyang mukha. Ang mga piraso ng papel ay humalo sa ulan at dumikit sa kaniyang basang balat. Hindi mo mabibili ang kapatawaran ko, Alexander. Hindi sa paraang ito. Bago pa siya makasagot, isang nakakasilaw na liwanag mula sa mga headlight ng isa pang sasakyan ang tumama sa amin. Ang ugong ng isang sports car ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Huminto ito sa tabi ng kotse ni Alexander at lumabas mula roon ang isang babaeng nakasuot ng makapal na coat payong na hawak ng isang bodyguard at isang mukhang puno ng pag-aalala, si Chloe. Alex, my God, what are you doing here in this disgusting place? Hiyaw ni Chloe habang mabilis na lumalapit. Agad siyang kumapit sa braso ni Alexander, tila ba diring-diri sa hangin na nilalanghap namin. Tumingin siya sa akin, ang kaniyang mga mata ay mabilis na nagbago mula sa pag-aalala tungo sa isang mapanuring tingin. Sophia, OIC, kaya ba ayaw mong tanggapin ang alok namin kanina dahil tinatangka mong akitin ang fiancé ko sa gitna ng dilim? Are you trying to blackmail him? Sophia, kukunin mo ang loob niya gamit ang mga kwento tungkol sa tatay mo. Chloe, stop. Alam ko na ang totoo tungkol sa tatay niya. Pagpigil ni Alexander, ngunit tila hindi ito narinig ni Chloe. Alex, honey, huwag kang magpapadala sa drama niya. This is a common tactic for people like them, sabi ni Chloe sa isang boses na punong-puno ng peking simpatya habang nakatingin sa akin. They use their poverty to guilt-trip us. Sophia, if you need more money, you could have just asked properly. Hindi mo kailangang dalahin ang fiancé ko sa maputik na lugar na ito. You're dangerous, you know. Baka saktan mo pa siya sa mga dala mong kahoy na iyan. Huminga ako ng malalim. Ang bawat salita ni Chloe ay isang masterclass sa gaslighting. Ginagawa niyang kasalanan ang aking pagiging mahirap at ginagawa niyang banta ang aking pagtatanggol sa sarili. Miss Chloe, ang boses ko ay kalmado, ang lamig nito ay tila mas matindi pa sa ulan. Ang tanging mapanganib dito ay ang iyong dila. At sa susunod na insultuhin mo ang alaala ng tatay ko, siguraduhin mong nakahanda kang harapin ang bunga nito. See, Alex, she's threatening me again. Chloe clung tighter to Alexander.
We need to go. Ngayon din, baka kung ano pang sakit ang makuha natin sa lugar na ito. Hinitak ni Chloe si Alexander pabalik sa sasakyan. Tumingin sa akin si Alexander may nais sabihin, ngunit ang kaniyang kahinaan sa harap ni Chloe ay sapat na para mawalan ako ng tiwala sa kahit anong salitang lalabas sa kaniyang bibig. Sumakay sila at mabilis na humarurot palayo tumalsik ang maruming putik sa aking binti. Pumasok ako sa loob ng aming bahay pagod na pagod. Ngunit hindi pa natatapos ang gabi. Isang malakas na katok sa pinto ang muling narinig. Hindi ito ang katok ni Alexander. Ito ay marahas puno ng awtoridad at walang pasintabi. Nang buksan ko ang pinto, 3 lalaking naka-uniforme ng barong at may dalang mga dokumento ang nakatayo doon. Sa likod nila ay ang aming landlord na si Mang Carding na hindi makatingin ng diretso sa akin. Sofia Reyes, heto ang notice of eviction, sabi ng lalaking nasa gitna. Kailangan ninyong lisanin ang lugar na ito sa loob ng 24 na oras. Ano mang Carding, bayad po kami sa renta. Bakit nyo kami palalayasin? Tanong ko habang nararamdaman ang mabilis na kabog ng aking dibdib. Pasensya na Sofia, pabulong na sagot ni Mang Carding. Binili na ng isang malaking korporasyon ang buong loteng ito kaninang hapon lang. Cash nilang binayaran doble sa halaga. Ang sabi nila kailangan ng gibain ang lahat ng nakatayo dito para sa isang bagong development. Wala na akong nagawa, anak. Tiningnan ko ang dokumento. Ang pangalan ng korporasyong nakasulat sa ibaba ay Valeriano Real Estate Group, kay Chloe. Hindi lang niya ako gustong mawalan ng trabaho. Hindi lang niya ako gustong mawalan ng dangal. Ngayon gusto rin niyang mawalan kami ng masisilungan ng nanay kong may sakit sa gitna ng gabi. Sofia, ano iyon, anak? Sino ang mga kausap mo? Ang boses ni nanay mula sa loob ay puno ng takot. Tiningnan ko ang mga lalaki. Tiningnan ko ang dokumentong hawak ko. Sa halip na umiyak, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Ang aking puso ay naging kasing tigas ng bato. Ang lahat ng emosyon ay biglang nag-freeze. Sige, maikli kong sagot. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kawalan. Aalis kami pero tandaan ninyo ang pangalang ito. Dahil ang lupang binili ninyo, sisiguraduhin kong magiging libingan ito ng inyong mga ambisyon. Isinara ko ang pinto. Lumingon ako kay nanay na ngayon ay nakatayo na sa pinto ng kaniyang silid, nangangatog ang mga tuhod. Nay, mag-impake na po kayo. Lilisanin na natin ang lugar na ito. Saan tayo pupunta, Sofia, gabi na anak? Saan tayo susulot? Hinawakan ko ang kaniyang mga kamay. Malamig ang aking mga palad ngunit ang aking tingin ay nag-aapoy. Huwag kayong mag-alala, Nay. May pupuntahan tayo, isang lugar na hinding-hindi na nila tayo maaabot. Binuhat ko ang 2 malalaking maleta, habang ang aking likod ay nananatiling tuwid, tila isang kawayan na tumatangging mabali sa kabila ng malakas na bagyo. Sa tabi ko si Nanay Elena ay dahan-dahang naglalakad, hawak ang aking braso. Wala kaming luhang ibinuhos. Ang aming mga gamit na pinagsumikapan sa loob ng maraming taon ay nakasilid na ngayon sa mga plastic na bag at luma naming bagahe. Iniwan namin ang munting tahanan sa tondo na hindi lumilingon. Sa mundong ito, ang paglingon ay para lamang sa mga taong may balak bumalik at ako tapos na ako sa buhay na ito. Dinala ko si nanay sa isang maliit na pension house sa labas ng lungsod, isang lugar na sapat na malinis at malayo sa abot ng Valeriano Group. Matapos ko siyang maayos at mainom ng gamot, lumabas ako para maghanap ng paraan. Hindi sapat ang natitira kong pera para sa susunod na linggo. Ang kailangan ko ay hindi trabaho, ang kailangan ko ay pagkakataon. Naglalakad ako sa isang madilim na bahagi ng Makati. Malapit sa isang tanyag na business center nang mapansin ko ang isang itim na SUV na nakatigil sa gitna ng daan. Nakaharang sa kanya ang isang luma at kalawanging van. 3 lalaking nakamaskara ang mabilis na bumabapit-bit ang mga bakal na pamalo. Dinig ko ang marahas na tunog ng pagbasag ng salamin ng SUV. Isang matandang babae ang pilit na hinihila palabas ng mga lalaki. Ang kaniyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste, ngunit mas nakikita ko ang tatag sa kaniyang mga mata kahit na nasa panganib ang kaniyang buhay. Siya si Donna Victoria San Jose, ang reyna ng industriya ng logistika sa Pilipinas, isang babaeng kilala sa pagiging matalas at walang kinatatakutan. Ibigay mo ang bag mo, matanda, kung ayaw mong mamatay. Sigaw ng isa sa mga lalaki habang itinutok ang patalim sa leeg ng matanda. Hindi ako nag-isip ng 2 beses. Ang aking katawan ay kusa ng kumilos ang mga aral ni tatay.
ay tila dumaloy sa aking mga ugat bilang kuryente. Kinuha ko ang payong na dala ko, isang simpleng payong na may matigas na hawakang bakal at mabilis na sumugod. Sa isang iglap naramdaman ng unang lalaki ang pagtama ng dulo ng aking payong sa kaniyang panga. Hindi ako naglabas ng boses, tanging ang tunog lamang ng kaniyang katawan na bumagsak sa semento ang narinig. Ang ikalawang lalaki ay sumugod, iwinawasiwas ang kaniyang bakal na pamalo, ngunit sa isang mabilis na pag-ikot sinalag ko ito at ginamit ang kaniyang momentum para ihampas ang kaniyang ulo sa gilid ng sasakyan. Ang iniparanggatlong lalaki na siyang may hawak ng kutsilyo ay nagdalawang isip. Nakita niya ang aking mga mata, malamig, walang takot at handang pumatay kung kinakailangan. Sino ka, pautal niyang tanong? Ang taong magsisilbing huling makikita mo bago ka mabulok sa kulungan, malamig kong sagot. Sumugod siya, isang desperadong saksak patungo sa aking dibdib. Inilihis ko ang aking katawan sa isang mabilis na elwas. Hinawakan ko ang kaniyang braso, inikot ito hanggang sa marinig ang tunog ng buto na bahagyang nawala sa pwesto, at tinuhod ko ang kaniyang sikmura. Binitawan niya ang kutsilyo at namilipit sa sakit sa sahig. Hininga ko lamang ang naririnig sa gitna ng tahimik na kalsada. Inayos ko ang aking gusot na jacket at lumapit kay Donna Victoria. Inabot ko ang aking kamay para tulungan siyang tumayo. Ayos lang po ba kayo, Donna Victoria? Tanong ko sa isang professional na tono, walang bakas ng pagod o kaba. Tiningnan ako ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang kaniyang matalas na paningin ay tila binabasa ang bawat hibla ng aking pagkatao. Sa halip na matakot, nakita ko ang isang kakaibang kislap sa kaniyang mga mata paghanga. Kilala mo ako? Tanong niya habang inaayos ang kaniyang naguulong buhok. Sino po ang hindi nakakakilala sa babaeng nagpapatakbo ng ekonomiya ng bansang ito? Sagot ko nang walang halong pambobola. Tumawag na po ako ng pulis. Darating na sila. Anong pangalan mo, Hija? Tanong niya muli. Ang kaniyang boses ay puno ng awtoridad, ngunit may bahid ng interes. Sofia. Sofia Reyes po. Ngumiti si Donna Victoria, isang ngiting hindi mo madalas makita sa mga pahayagan. Sofia, marami akong bodyguard na binabayaran ng malaking halaga, ngunit ni isa sa kanila ay walang bilis at tapang na katulad ng sayo. Bakit ka narito sa ganitong oras? At bakit mo ako iniligtas ng walang pag-aalinlangan? Dahil ang mga taong mapang-api ay hindi dapat hinahayaang manalo, diretsahan kong sagot. At dahil ang katarungan ay hindi hinihintay, ito ay ginagawa. Tumango-tango ang matanda. Kinuha niya ang isang card mula sa kaniyang mamahaling bag at iniabot sa akin. Bukas ng umaga pumunta ka sa opisina ko. Hindi ako tumatanggap ng hindi bilang sagot. Kailangan ko ng mga taong katulad mo, mga taong may bakal sa loob ng dibdib, ngunit may talino sa pag-iisip. Tiningnan ko ang card. Eto na ang pintong hinihintay ko. Hindi bilang isang tagalinis, kundi bilang isang agila na handa ng lumipad. Darating po ako, sabi ko, habang sa aking isipan ay unti-unti nang nabubuo ang plano para sa aking pagbabalik. Nang dumating ang mga pulis, mabilis akong umalis sa lugar na iyon. Hindi ko kailangan ng parangal mula sa kanila. Ang kailangan ko ay ang kapangyarihang ibinibigay ni Donna Victoria. Bumalik ako sa pension house at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang sugat sa aking pisngi mula sa nakaraang gabi sa hotel ay naghilom na, ngunit ang galit sa aking puso ay mas lalo pang tumalim. Chloe, Alexander, ang akala ninyo ay tapos na ako. Ngunit ang totoo, nagsisimula pa lang ang pag-akyat ko. At kapag narating ko na ang tuktok, sisiguraduhin kong kayo ang unang makakakita sa aking paglipad at sa inyong pagbagsak. 3 linggo, yan ang panahong ibinigay sa akin ni Donna Victoria para patunayan na hindi lang ako isang marahas na babaeng marunong lumaban, kundi isang strategist na karapat-dapat sa kaniyang tiwala. Sa loob ng 3 linggong iyon, hindi ako natulog ng mahimbing. Inaral ko ang bawat detalye ng kaniyang kumpanya, ang bawat banta sa kaniyang seguridad, at ang bawat mukha ng kaniyang mga kaaway. Ngunit higit sa lahat, inaral ko kung paano maging isang bagong Sofia, isang bersyon na hinding-hindi na nila mayuyurakan. Ngayong gabi ang taunang gala ng Logistics Association sa Grand Ashford Hotel. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbibiro. Babalik ako sa lugar kung saan ako pilit na pinaluhod, hindi bilang isang tagalinis na amoy alak, kundi bilang head of security ng San Jose Group of Companies. Nakatitig ako sa salamin ng aking private suite. Nakasuot ako ng isang itim na pasadyang suit na gawa sa pinakamahal na tela. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, walang kahit isang hibla na nakawala.
Ang aking mukha ay pintado ng sapat na makeup para magmukhang kagalang-galang, ngunit ang aking mga mata ay nananatiling matalim at walang emotion. Ang tanging hiyas na suot ko ay ang aking bagong badge, isang gintong agila na sumisimbolo sa aking katungkulan. Sofia, handa ka na ba, tanong ni Donna Victoria habang papasok sa silid? Nakasuot siya ng isang maringal na gown na kulay asul. Higit pa sa handa, Donna Victoria, sagot ko habang isinusuot ang aking earpiece. Pagpasok namin sa ballroom, ang lahat ng mata ay nakatuon kay Donna Victoria. Ngunit unti-unti ang mga bulungan ay nalipat sa akin. Nararamdaman ko ang mga mapanuring tingin ng mga dating kasamahan ko sa trabaho na ngayon ay nakatayo sa gilid bilang mga waiter at server. Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mata, ngunit hindi ako nagpakita ng kahit anong senyales na kilala ko sila. Ang aking focus ay nasa paligid. Donna Victoria, isang karangalan. Na makita kayo rito, isang pamilyar na boses. Ang bumasag sa hangin, si Alexander Ashford. Nakasuot siya ng isang mamahaling tuxedo, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagkapagod. Sa tabi niya si Chloe Valeriano ay nakakapit sa kanyang braso, suot ang isang gown na masyadong marangya para sa okasyon. Nang tumingin sila sa akin, nakita ko ang literal na pagbagsak ng panga ni Chloe. Ang kaniyang mga mata ay halos lumabas sa kinalalagyan nito. Si Alexander naman ay tila nakakita ng isang multo. Nanigas siya sa kaniyang pwesto, ang baso ng champagne na hawak niya ay bahagyang nayanig. Sofia, pautal na sabi ni Alexander. Hindi ko siya sinagot. Nanatili akong nakatayo ng tuwid sa likod ni Donna Victoria, ang aking mga kamay ay nasa likuran ko. O, nakilala mo na ba ang bago kong head of security? Alexander, nakangiting tanong ni Donna Victoria bagamat alam ko na may lason ang bawat salita niya. Si Sofia ang pinakamahusay na tauhang nakuha ko sa loob ng maraming taon. Balita ko galing siya sa hotel mo. Salamat sa pagpapakawala sa isang talentong tulad niya. Head of security singhal ni Chloe. Ang kaniyang boses ay naging matinis sa inggit at galit. Donna Victoria, baka nagkakamali kayo. Ang babaeng iyan ay isang magnanakaw at bayolenteng tagalinis na pinalayas namin. Baka nakawin lang niya ang mga alahas ninyo. Tumahimik ang paligid. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ngunit bago pa makapagsalita si Donna Victoria, humakbang ako ng isa hindi mabilis, hindi agresibo, kundi may autoridad na nakakandado. Miss Valeriano, ang boses ko ay kalmado, bawat pantig ay malinaw at malamig. Ang mga paratang na walang ebidensya ay tinatawag na libelo. At bilang head of security, trabaho ko ring protektahan ang aking sariling reputasyon na konektado na ngayon sa San Jose Group. Reputation. Anong reputasyon, tawa ni Chloe habang pilit na nagtatapang-tapangan? Alex, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo kung paano siya nanggulo sa hotel natin. Tumingin si Alexander kay Chloe pagkatapos ay sa akin. Nakita ko ang pagtatalo sa kaniyang isipan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inilabas ko ang isang tablet mula sa aking bulsa. Speaking of the hotel incident, sabi ko habang pinipindot ang screen. Nasilip ko na ang original CCTV footage mula sa araw na iyon, ang footage na sinabi ni Mr. Pineda na nawala o nasira. Mukhang nakalimutan ninyo na ang San Jose Group ay may-ari rin ng kumpanyang nagmementina ng cloud storage ng Ashford Hotel. Ipinakita ko ang video kay Donna Victoria at sa mga taong nakapaligid sa amin. Doon malinaw na nakita ang lahat. Ang pagbuhos ni Chloe ng alak sa akin, ang pagbasag niya ng kristal ng mag-isa, at ang pagkamot niya sa sariling braso para magmukhang nasaktan. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mukha ni Chloe ay nagpalit-palit ng kulay mula puti patungong lila. This is fake, hiyaw ni Chloe, pilit na inaabot ang tablet, ngunit mabilis ko itong nailayo nang hindi man lang nagbabago ang aking posisyon. Hindi lang iyan, dagdag ko habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Alexander na ngayon ay puno ng kahihiyan. Mayroon din kaming record ng usapan ninyo ni Mr. Pineda tungkol sa pag-aayos ng Peking Incident Report para paboran ang inyong fiancé. Sir Alexander, ang Ashford Hotel ay nakatayo sa tiwala ng mga kliyente. Paano na lang kung malaman nila na ang may-ari mismo ang nagmamanipula ng katotohanan para pagtakpan ang isang pa-victim na fiancé? Sofia, tama na, pabulong na sabi ni Alexander, ang kaniyang boses ay puno ng pagsusumamo.
Bakit Sir Alexander, nung pilit mo akong pinapaluhod sa harap ng lahat? Naisip mo bang sabihan si Chloe na tama na tanong ko sa isang boses na sapat lang para marinig naming apat? Hindi pa tayo nagsisimula. Humarap ako kay Donna Victoria. Ma'am, ang perimeter ay malinis na. Maaari na tayong magtungo sa main table. Tumango si Donna Victoria, ang kaniyang mukha ay puno ng tagumpay. Napakahusay, Sofia. Tara na, naglakad kami palayo, iniwan silang dalawa sa gitna ng kahihiyan. Naririnig ko ang marahas na paghinga ni Chloe at ang mahinang pagtatalo nila ni Alexander sa likuran namin. Ang tunog ng aking sapatos sa marmol ay tila isang marcha ng tagumpay. Ngunit hindi pa ako tapos. Habang naglalakad may lumapit sa aking isang tauhan ng hotel at bumulong. Ma'am Sofia, may isang lalaki sa likod ng kusina. Hinahanap kayo. Sinasabi niyang may kinalaman ito sa aksidente ng tatay ninyo, 20 taon na ang nakalilipas. At hindi raw ito aksidente. Napatigil ako sa aking hakbang. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking mga kamay. Lumingon ako sa madilim na bahagi ng hallway. Sino siya, tanong ko? Hindi ko po alam, ma'am, pero may dala siyang isang lumang relos. Relos na may ukit ng pangalan ng tatay ninyo. Hindi pa lubos na humuhupa ang ingay ng bulungan sa loob ng ballroom, ngunit ang aking isipan ay malayo na sa tagumpay ng pagkapahiya ni Chloe. Ang bawat hakbang ko patungo sa service hallway ng hotel ay mabigat, tila ba hinihila ako ng mga multo ng nakaraan. Ang amoy ng mamahaling pabango at champagne ay unti-unting napalitan ng amoy ng sabon mantika at usok ang amoy ng mundong akala ko ay tinalikuran ko na. Narating ko ang likod ng kusina, isang madilim na sulok kung saan tanging ang mahinang dagundong ng mga industrial fan ang maririnig. Doon sa ilalim ng isang aandap-andap na bumbilya, nakita ko ang isang matandang lalaki. Suot niya ang kupas na uniforme ng isang maintenance worker. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang basahan. Mang Gardo tawag ko. Naalala ko siya. Siya ang dating kasamahan ni tatay, ang taong laging nagbibigay sa akin ng candy noong bata pa ako. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at lungkot. Sofia, ang laki mo na anak. Kamukhang kamukha mo si Enrique. Hindi ako sumagot ng mahaba. Inilahad ko ang aking palad. Sabi nila may dala kayo. Isang bagay na pag-aari ng tatay ko. Dinukot ni Mang Gardo ang isang maliit na tela mula sa kaniyang bulsa. Nang buksan niya ito, kumislap ang isang lumang relos na pilak. Gasgas na ang salamin nito at hindi na gumagalaw ang mga kamay, ngunit sa likod nito, malinaw pa ring nakaukit ang mga titik ER para sa aking reyna. Naramdaman ko ang biglang panunuyo ng aking lalamunan. Ang relos na ito ang tanging luho ni tatay, ang bagay na sinabi nilang nawala sa gulo noong gabi ng kaniyang kamatayan. Nahanap ko ito sa basurahan sa opisina ng dating head of security. Ilang araw matapos ilibing ang tatay mo, pabulong na sabi ni Mang Gardo. Ang kaniyang boses ay tila isang sikretong ayaw niyang pakawalan. Sofia, hindi aksidente ang nangyari. Ang balang tumama sa kanya. Hindi iyon para kay Sir Arthur Ashford. Para iyon sa tatay mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao. Anong ibig ninyong sabihin? May nalaman ng tatay mo tungkol sa mga illegal na transaction sa loob ng hotel. May mga taong gustong manatiling sarado ang kaniyang bibig. Ginamit lang nila ang kaguluhan para itumba siya at palabasing bayani. Para hindi na mag-imbestiga ang mga pulis, paliwanag ni Mang Gardo habang panakanakang tumitingin sa paligid. Heto ang relos. May nakatagong maliit na microfilm sa loob ng strap niyan. Iyan ang dahilan kung bakit siya pinatay. Kukunin ko na sana ang relos nang biglang may marinig kaming mga yabag ng sapatos na papalapit. Mabilis na itinago ni Mang Gardo ang relos sa aking kamay at mabilis na naglakad palayo patungo sa kabilang pinto. Sofia, lumingon ako, si Alexander. Humihingal siya, ang kaniyang tuxedo ay bahagyang nagusot na. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagkalito. Huwag kang lumapit, Alexander, malamig kong banta, habang mabilis na isinisilid ang relo sa aking bulsa. Kailangan nating mag-usap. Hindi ko alam ang tungkol sa CCTV, hindi ko alam na ganoon kalala ang ginawa ni Chloe. Hindi mo alam, isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang bawat salita ko ay tila isang hampas ng yantok. Iyan ang paborito mong linya, hindi ba? Ang hindi mo alam ay ang siyang pumatay sa dangal ko noon. At ngayon may mas malaki ka pang hindi alam, Alexander. Ang pamilya mo.
Ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga taong tapat sa inyo. Anong ibig mong sabihin hakbang niya pilit na inaabot ang aking kamay? Mabilis akong umiwas. Ang aking tingin ay kasing talim ng balisong. Ang tatay ko ay hindi lang namatay para sa tatay mo. Pinatay siya dahil sa kasakiman ng mga taong pinaglilingkuran niya. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi lang ang katotohanan ang lalabas. Sisiguraduhin kong babagsak ang lahat ng may kinalaman dito. Tutulungan kita, Sofia. Let me fix this pagsusumamo niya. Fix this, nilapitan ko siya sapat na para maramdaman niya ang puot na nagmumula sa aking pagkatao. Hindi mo ito maaayos ng check or ng sorry. Ang kailangan ko ay katarungan. At sa mundong ito, Alexander, ang katarungan ay hindi ibinibigay ng mga tulad mo. Ito ay kinukuha ng mga tulad ko. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago ko marating ang pinto, tumunog ang aking earpiece. Ang boses ng isa sa mga security personnel ko ay puno ng tensyon. Ma'am Sofia, may problema sa main ballroom. Si Chloe Valeriano. May dala siyang document. Sinasabi niya sa lahat na ang San Jose Group ay gumagamit ng mga peking permit at ikaw daw ang nagmaniobra nito. Naka-live stream na siya, ma'am. Sinisira niya ang reputasyon ni Donna Victoria ngayon din. Napatigil ako. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Akala ni Chloe ay nahanap na niya ang aking kahinaan. Hindi niya alam ang bawat galaw niya ay bahagi lamang ng mas malaking patibong na inihanda ko. Hayaan niyo siya utos ko sa aking tauhan, habang ang aking mga daliri ay humahawak sa strap ng relos ni tatay sa loob ng aking bulsa. Hayaan niyo siyang maghukay ng sarili niyang libingan. Sabihan niyo si Donna Victoria na ihanda ang counterfile. Ngayong gabi, hindi lang ang corona ni Chloe ang mawawala. Mawawala rin sa kanya ang kaisa-isang bagay na iniingatan niya ang kaniyang kalayaan. Lumingon ako ng huling beses kay Alexander. Panoorin mo ang fiancé mo, Alexander. Panoorin mo kung paano siya gumuho. Dahil pagkatapos niya, ikaw naman ang susunod. Naglakad ako ng dutkwat patungo sa ballroom. Hindi na ako ang biktima, ako na ang hukom. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa makintab na sahig ng ballroom ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kaligayahan ni Chloe. Pagpasok ko, ang ingay ng kaniyang matinis na boses ay nangingibabaw habang itinataas niya ang kaniyang cellphone para ipakita sa kaniyang libu-libong viewers ang mga ebidensya laban sa akin. Tingnan ninyo, ang babaeng ito na pinagkakatiwalaan ni Donna Victoria ay isang impostora. Ginamit niya ang kaniyang posisyon para manipulahin ang mga permit ng San Jose Group. Hiyaw ni Chloe, ang kaniyang mukha ay namumula sa desperadong galit. Huminto ako sa kaniyang harap. Hindi ako kumibo. Hinayaan ko siyang tapusin ang kaniyang palabas habang ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan at ang mga camera ay nakatutok sa amin. Ang aking mukha ay nanatiling tila isang pader ng yelo, walang bitak, walang emotion. Tapos ka na ba? Malamig kong tanong nang huminto siya para huminga. Anong tapos? Ngayon pa lang sisira ang buhay mo, Sofia. You're going to jail. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Salamat sa livestream na ito, Chloe. Dahil ngayon masasaksihan ng buong bansa ang sarili mong pag-amin sa krimen. Naglabas ako ng isang remote mula sa aking bulsa. Sa isang pindot, ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagbago. Hindi mga dokumento ang lumabas, kundi ang isang security log mula sa personal na laptop ni Chloe. Ang mga permit na sinasabi mong pineke ko ay mga honeypot files na sinadya kong ilagay sa server para malaman kung sino ang nagtatangkang pumasok sa aming system. Paliwanag ko sa harap ng lahat, ang boses ko ay kalmado at puno ng awtoridad. At ayon sa IP address na nakatala rito, ang nag-download at nag-edit ng mga dokumentong iyan ay walang iba kundi ikaw. Mula sa loob ng iyong suite sa hotel na ito, 30 minuto ang nakalilipas. Narinig ang sabay-sabay na singhap ng mga tao. Ang mukha ni Chloe ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kaniyang kamay na hawak ang cellphone ay nagsimulang manginig hanggang sa malaglag ito at lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkabasag sa sahig. Hindi totoo iyan, sinisiraan mo lang ako. Pagsusumamo niya habang tumitingin kay Alexander para humingi ng tulong. Pero si Alexander ay nakatayo lamang doon, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi at matinding kahihiyan. Chloe, stop! Tama na ang kahihiyang ito. Sabi ni Alexander, ang boses ay paos at basag. Lumingon ako kay Donna Victoria na nakatayo sa gilid tahimik
na pinapanood ang tagumpay ng kaniyang head of security. Tumango siya sa akin, isang senyales ng pagkilala sa aking galing. Miss Valeriano, ang pulisya ay nasa labas na para sa kasong corporate espionage at cyber libel. Dagdag ko habang lumalapit sa kanya. Ang akala mo ba ay mas matalino ka sa akin dahil lumaki ka sa karangyaan? Nagkakamali ka. Ang hirap at sakit na ibinigay mo sa akin ang siyang naging guro ko para maging mas matalas kaysa sayo. Bago pa siya makasagot, 2 tauhan ko ang lumapit para alalayan siya palabas. Chloe was screaming, begging and cursing, but no one moved to help her. Alexander tried to step forward, but I blocked his path. Huwag ngayon, Alexander, at huwag kailanman, sabi ko sa kanya. Doon ko napagdesisyonan. Hindi sapat ang katarungang ito. Para mahanap ang tunay na pumatay sa tatay ko at mapabagsak ang mga Ashford na may kinalaman dito, kailangan kong lumayo. Kailangan kong maging mas malakas kaysa sa kahit sinong head of security. Donna Victoria, lapit ko sa aking boss. Tatanggapin ko ang alok ninyo, sasama ako sa inyo sa Singapore para pamunuan ang international operations. Gusto kong magsanay sa ilalim ng inyong global intelligence team. Ngumiti ang matanda. I was waiting for you to say that, Sofia. Ang Pilipinas ay masyadong maliit para sa isang agilang katulad mo. 2 taon ang lumipas. Bumukas ang pinto ng isang private jet sa Ninoy Aquino International Airport. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng puting trench coat. May hawak na itim na leather briefcase at suot ang isang pares ng salamin na nagtatago sa kaniyang matatalim na mata. Ang hangin ng Maynila ay mainit, ngunit ang aking aura ay nananatiling malamig. Hindi na ako ang Sofia Reyes na naglilinis ng sahig. Ngayon ako na ang CEO ng Reyes Elite International Security, ang kumpanyang kinatatakutan at pinagkakatiwalaan ng pinakamalalaking korporasyon sa Asia. Nabalitaan ko ang balita. Ang Ashford Empire ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang kanilang anit fraud system ay nabutas at ang kanilang mga stock ay bumubulusok. Ma'am Sofia, narito na po ang sasakyan, sabi ng aking assistant. Saan po tayo tutuloy, sa opisina or sa hotel? Tumingin ako sa malayo sa direksyon kung saan nakatayo ang Grand Ashford Hotel. Sa Ashford Hotel, utos ko. Balita ko kailangan nila ng tulong. At ako lang ang tanging taong makakapagligtas sa kanila o tuluyang tatapos sa kanilang paghihirap. Sumakay ako sa sasakyan habang ang aking mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang relos ni tatay na ngayon ay nakakabit na sa aking pulso. Ang microfilm ay na-decode ko na noong nasa Singapore ako. Alam ko na kung sino ang pumatay sa kanya. At ang taong iyon ay naghihintay sa akin sa loob ng hotel na iyon. Ang Grand Ashford Hotel ay hindi na tulad ng dati. Ang bawat sulok na dati makintab at puno ng buhay ay ngayoy tila nilalamon ng anino ng kawalan ng katiyakan. Ang mga security personnel sa lobby ay mukhang pagod, ang kanilang mga uniforme ay hindi na kasing plansado ng dati at ang kanilang mga mata ay bakas ang takot sa banta ng hacking na unti-unting pumapatay sa kumpanya. Nang pumasok ako sa lobby, ang bawat hakbang ko ay naglalabas ng tunog na may awtoridad. Ang aking Reyes Elite team ay nakasunod sa akin, ang kanilang presensya ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa hangin. Sa gitna ng lobby, nakita ko si Alexander. Wala na ang kaniyang ningning. Ang kaniyang tuxedo ay gusot at ang kaniyang mga mata ay may malalim na eye bags, mga bakas ng mga gabing hindi siya nakatulog sa kakaisip kung paano ililigtas ang kaniyang imperyo. Nang magtama ang aming paningin, huminto siya. Ang kaniyang buong pagkatao ay tila nagyelo. Sofia, ang kaniyang boses ay paos, halos hindi marinig. Hindi ako makapaniwalang ikaw ang darating. Huwag kang magulat, Alexander. Sagot ko habang humihinto sa harap niya. Hindi man lang gumagalaw ang aking mga mata. Ang negosyo ay negosyo. Balita ko kailangan mo ng isang eksperto para ayusin ang seguridad ng iyong server. At sa kasamaang palad, ang aking kumpanya ang tanging may kakayahang magligtas sa iyo. Alam ko ang ginawa mo, anya pilit na nagtataglay ng tapang kahit na halatang nanghihina. Alam kong ang mga cyber attacks na ito ay hindi aksidente. Galing ito sa labas. Ikaw ba ang nasa likod nito? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking labi. Kung ako ang nasa likod nito, matagal ka nang walang kumpanya, Alexander. Ang mga pag-ataking nararanasan mo ay bunga lamang ng iyong sariling kapabayaan sa seguridad.
Huwag mong ibaling sa akin ang sisi kung hindi mo kayang protektahan ang iyong sariling bahay. Tiningnan niya ako ng matagal naghahanap ng kahit anong emosyon sa aking mukha, ngunit wala siyang nakita kundi ang kawalan. Bakit ka nandito? Para sa trabaho, sagot ko. Donna Victoria has acquired a 30% stake in your company through the board of directors. Mula sa sandaling ito, ako na ang magdidikta ng bagong protocol ng seguridad sa Ashford Empire at kasama sa aking desisyon. Ang pag-audit sa lahat ng nakaraang transaction ng hotel sa loob ng 20 taon. Ang balita ay tila isang palakol na tumama sa kaniyang dibdib. Ang 20 taon ang taon kung kailan pinatay ang aking ama. Ang kaniyang mukha ay namutla. Hindi mo maaaring gawin iyan. Iyan ay invasion of privacy ng mga dating board members. Walang privacy sa harap ng katarungan, Alexander. Bulong ko, lumapit ako sa kanya at bumulong ng sapat lang para siya lang ang makarinig. Lalo na kung ang record na hinahanap ko ay may kinalaman sa isang taong nagngangalang Enrique Reyes. Ang pagkabigla sa kaniyang mukha ay sapat na para malaman ko ang sagot. Alam niya ang tungkol sa tatay ko. Alam niya ang buong katotohanan. Sophia, please, kung ano man ang nalaman mo, hayaan mo akong ayusin ito. Hindi mo alam ang pinapasok mo. May mga taong mas makapangyarihan pa sa amin ang sangkot dito. Kung itutuloy mo ito, ilalagay mo ang sarili mo sa panganib. Panganib! Tumawa ako ng mahina, isang tunog na puno ng pait. Nakatira ako sa panganib simula nang mamatay ang tatay ko. Ang pagkakaiba natin, Alexander, handa akong mamatay para sa katotohanan. Ikaw, handa ka bang mamatay para sa yaman na nakuha ninyo sa maling paraan? Iniwan ko siya roon. Nakatayo sa gitna ng lobby, tulala at walang magawa. Naglakad ako patungo sa elevator. Habang paakyat ako sa boardroom, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, hindi sa kaba, kundi sa excitement. Pagdating ko sa floor ng mga executive, sinalubong ako ng board members. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba. Alam nila ang reputation ng Reyes Elite. Alam nilang wala akong kinatatakutan. Sa loob ng boardroom, naupo ako sa upuan ng chairman. Inilabas ko ang aking laptop at inilagay ang relos ni tatay sa lamesa, isang simbolo ng aking determinasyon. Mag-umpisa na tayo, sabi ko sa kanila. Ipakita ninyo sa akin ang lahat ng file mula 1994 hanggang 1996. At huwag ninyong subukang magtago ng kahit ano. Dahil sa oras na makakita ako ng isang kasinungalingan, sisiguraduhin kong ang kumpanyang ito ay hindi na magbubukas-bukas ng umaga. Sa labas ng pinto, nakatayo si Alexander, pinapanood ako. Alam niyang nagsimula na ang pagguho ng kaniyang mundo. At sa bawat minuto na lumilipas, mas lumalapit ako sa taong may hawak ng baril na pumatay sa tatay ko. Habang abala ako sa pag-audit ng mga dokumento sa boardroom, ang aking earpiece ay tahimik na nagbibigay ng impormasyon. Ang aking team ay nakabantay sa bawat galaw ni Chloe na ngayon ay pansamantalang nakalaya dahil sa piyansa. Ngunit hindi siya tumitigil. Sa kanyang desperasyon, muli siyang naglunsad ng isang cyber attack. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito laban sa akin, kundi laban sa mga miyembro ng Board of Directors na nag-aproba sa pagpasok ko sa kumpanya. Ma'am Sophia detected ang isang phishing attempt na nagmumula sa account ni Chloe Valeriano. Bulong ng aking tech specialist. Sinusubukan niyang i-leak ang mga sensitibong email ng mga board members para palabasin na may anomalya sa loob ng kumpanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking labi. Iyon ang kailangan ko. Ang kaniyang pagiging desperada ang siyang magiging mitya ng kaniyang tuluyang pagbagsak. Hayaan ninyo siyang pumasok, utos ko. I-route ang lahat ng data niya sa isang dummy server na kontrolado natin. Gusto kong makita kung sino ang kaniyang mga kasabwat. Maya-maya pa bumukas ang pinto ng boardroom ng marahas. Si Chloe na mukhang haggard at hindi mapakali ay pumasok na may kasamang 2 abogado. Itigil ninyo ang audit na ito. Sigaw niya, itinuturo ako gamit ang kaniyang nanginginig na daliri. Sophia, alam ko ang ginagawa mo. Sinusubukan mong i-rewrite ang history ng Ashford Empire para magmukha kang bayani. Ipakukulong kita sa paninirang puri. Tumingin ako sa paligid. Ang mga miyembro ng board ay nakatingin sa kanya ng may pagkadiri. Inilabas ko ang tablet at ipinasa ito sa pinakamatandang miyembro ng board. Miss Valeriano, sabi ko ng mahinahon. Bago ka magsalita tungkol sa paninirang puri, bakit hindi mo muna ipaliwanag kung bakit ang IP address ng iyong computer ay nagpapadala ng mga classified files sa isang dark web marketplace ngayong umaga?
Nanlaki ang mga mata ni Chloe. Ano, hindi totoo yan? Oh, talaga ba? Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang server ng Ashford ay may real-time biometric logging. Ang bawat click, bawat pag-type at bawat pag-access ay nakatala. And ang mga file na sinubukan mong i-leak ay may digital watermark na tanging ang account mo lamang ang makakakuha. Iniharap ko ang screen sa lahat. Nandoon ang mga screenshot ng kaniyang mga email, ang mga transaction sa bangko na nagpapatunay na binabayaran niya ang ilang hacker at higit sa lahat isang email na direktang ipinadala sa isang hitman para asikasuhin ako. You're not just a hacker, Chloe. Sabi ko ng marin. You're a criminal. Alex, tulungan mo ako. Hiyaw niya lumingon kay Alexander na nakatayo sa may bintana, tahimik na pinapanood ang lahat. Wala na akong magagawa para sa iyo, Chloe. Malamig na sagot ni Alexander. Ang totoo lahat ng ginawa mo, sinira mo hindi lang ang kumpanya kundi pati na ang natitirang respeto ko sa iyo. Sa sandaling iyon, ang mga pulis na tinawag ko kanina ay pumasok sa loob ng boardroom. Hindi na kailangan ng maraming salita. Dahan-dahang lumapit ang mga opisyal kay Chloe. Sa gitna ng kaniyang pagwawala, biglang may tumawag sa kaniyang phone, isang unknown number. Sinagot niya ito sa loudspeaker sa kaniyang desperasyon. Tulungan mo ako. Kailangan ko ng tulong mo, Mr. X. Sabi mo po protektahan mo ako. Isang malamig at pamilyar na boses ang narinig sa kabilang linya, isang boses na nagpapatigil sa tibok ng aking puso. Chloe, masyado kang maraming daldal. Sayang ka. Isang malakas na tunog ng static ang narinig at pagkatapos ay naputol ang linya. Doon ko natanto, ang Mr. X na kausap ni Chloe ay ang taong may hawak ng ebidensya sa kaso ng tatay ko. Ang taong nag-utos na patayin siya. Habang kinakaladkad si Chloe palabas humarap siya sa akin, ang kaniyang mukha ay puno ng matinding puot. Hindi ka mananalo, Sofia, kahit ipakulong mo ako ang taong iyon. Hindi mo siya kayang labanan. He is far more powerful than you can ever imagine. Hindi ako sumagot. Pinanood ko siyang ilabas ng gusali. Pagkasara ng pinto, naupo ako at hinawakan ang aking dibdib. Ang boses sa kabilang linya. Kilala ko ang boses na iyon. Ang lalaking nag-utos na patayin si tatay ay hindi estranghero. Siya ay isa sa mga shareholder ng Ashford Empire. Isa sa mga taong kasama namin sa loob ng boardroom na ito. Tumingin ako sa bawat miyembro ng board. Ang bawat isa sa kanila ay nag-iiwas ng tingin. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa Ashford o kay Chloe. It's why laban sa isang taong nagtatago sa dilim ng kumpanyang ito. Alexander, tawag ko. Sino ang may hawak ng pinakamalaking share sa kumpanyang ito bukod sa iyo? Tumingin siya sa akin ng may pag-aalinlangan. Ngunit sa huli ay bumulong siya ng isang pangalan. Si Chairman Victorio. Siya ang may-ari ng lahat ng lupain sa paligid ng hotel. Siya ang taong nag-utos na gibain ang tondo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Si Chairman Victorio. Ang matandang lalaking laging nakangiti sa akin sa bawat board meeting. Ang huntahan ay tapos na. Nagsisimula na ang tunay na digmaan. Ang bawat minuto sa loob ng boardroom ay parang isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa aking pasensya. Matapos mahuli si Chloe, ang lahat ng atensyon ko ay nakatuon na kay Chairman Victorio. Siya ang matandang lalaking upo sa dulo ng mesa, ang kanyang mga mata ay laging nakatago sa likod ng makapal na salamin. At ang kaniyang boses ay laging malumanay, isang boses na nagtatago ng isang marahas at madilim na nakaraan. Sofia, hiha, panimula ni Victorio habang hinahaplos ang kaniyang tungkod. Ang iyong huhusay ay nakapagtataka. Ngunit tandaan mo, ang pagpasok sa mga lihim ng Ashford ay hindi laro. Minsan ang katotohanang hinahanap mo ay mas mabigat kaysa sa kayang pasanin ng iyong mga balikat. Hindi ninyo na kailangang mag-alala sa aking pasanin, Chairman. Sagot ko habang nakatitig ng diretso sa kaniyang mga mata. Ang tanging ikinababahala ko ay kung paano ninyo naipon ang ganito karaming yaman habang ang mga taong tapat sa inyo ay nauuwi sa libingan. Tumayo siya, ang kaniyang mga tauhan na nakasuot ng itim na suit ay nagsimulang gumalaw at nakapaligid na sa amin. Alexander, nakikita mo ba ito? Ang babaeng pinasok mo sa ating kumpanya ay unti-unti nang winawasak ang pundasyon ng ating pamilya. Si Alexander na nakatayo malapit sa pintuan ay tila naguguluhan. Chairman, ano ang ibig niyang sabihin tungkol sa aking ama? Ano ang kinalaman mo sa nangyari kay Enrique Reyes? Hindi sumagot si Victorio.
Sa halip kinuha niya ang kaniyang tungkod at sa isang mabilis na kilos pinindot ang isang button dito. Ang pinto ng boardroom ay automatikong naglock. Enrique Reyes. Bulong ni Victorio ang kaniyang mukha ay nagbago, wala na ang mabait na matanda, ang natira na lamang ay isang halimaw. Siya ang tanging taong nakakaalam ng mga dokumentong nag-uugnay sa akin sa illegal land grabbing noong 1994. Hindi siya dapat pumatay para sa iyong ama, Alexander. Siya dapat ang papatay sa akin kung hindi ko siya inunahan. Naramdaman ko ang pag-igting ng aking buong kalamnan. Iyon ang kumpirmasyon. Ang bawat piraso ng puzzle ay nabuo na. Ngayon, Sofia, sabi ni Victorio habang iniuutos sa kaniyang mga tauhan na lumapit sa akin. Dahil nalaman mo na ang lahat, hindi na kita maaaring hayaang makalabas ng buhay. Sumugod ang dalawang lalaking malalaki ang pangangatawan. Hindi ako nagdalawang isip. Sa isang mabilis na pag-iwas, sinalubong ko ang suntok ng una ginamit ang momentum ng kaniyang sariling braso para ibagsak siya sa sahig. Ang pangalawa ay sinubukang hawakan ng aking leeg, ngunit mabilis ko siyang tinuhod sa sikmura at pinalipad ang isang sipa sa kaniyang panga. Ang boardroom na dati ay tahimik ay naging isang arena. Ang lights ay nagliparan, ang mga basong kristal ay nabasag, at ang bawat hampas ng aking kamay ay naglalabas ng tunog ng nagtatama na laman. Alexander, tumawag ka ng tulong, sigaw ko habang patuloy na lumalaban. Ngunit si Victorio sa kaniyang pagtakas ay kinuha ang isang maliit na baril mula sa ilalim ng mesa at itinutok ito sa direksyon ni Alexander. Kung hindi kita makokontrol, Alexander, mas mabuti pang wala ka na. Sa isang kisap mata tumalon ako sa harap ni Alexander. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking balikat, isang mainit at matalas na sensasyon. Ang putok ng baril ay yumanig sa buong silid na sinundan ng tunog ng mga glass panel na nagkawasak-wasak. Bumagsak ako sa sahig, hawak ang aking balikat na unti-unti nang binabasa ng dugo. Ngunit hindi ako nawalan ng malay. Nakita ko ang takot at gulat sa mukha ni Alexander. Sofia? Sigaw niya, mabilis siyang lumapit at sinalo ako. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagsisisi at matinding sakit. Alexander, ang ebidensya. Pabulong kong sabi habang pilit kong kinukuha ang microfilm sa aking bulsa at iniaabot sa kaniya. I-upload mo ito sa lahat ng news outlets. Ngayon din. Si Victorio ay tumatakbo na patungo sa labasan, ngunit bago pa siya makalabas, ang aking mga backup team mula sa Reyes Elite ay nagawang mabuksan ang pinto. Ang tunog ng mga heavy-duty boots na rumaragas sa pasilyo ay tila mga kulog. Huli ka na, Victorio, sabi ko habang pinipilit na tumayo sa kabila ng sakit. Nang makita ng matanda ang mga pulis at ang aking mga tao na nakapalibot sa kanya, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Binitawan niya ang baril at napaluhod. Naramdaman ko ang paghina ng aking katawan. Ang huli kong nakita ay ang mukha ni Alexander, ang kaniyang mga kamay na nakapigil sa aking sugat at ang kaniyang mga mata na tila humihingi ng patawad sa lahat ng kasalanang ginawa ng kaniyang pamilya sa akin. Sofia, huwag kang bibitaw. Please. Pakiusap niya habang unti-unting dumidilim ang aking paningin. Sa gitna ng sakit nakangiti ako. Dahil alam ko sa wakas tapos na ang paghihigante. Ang katarungan ay nakamit na. Ang tunog ng mga sirena ng ambulansya ay tila isang himig ng paglaya na yumayanig sa buong Makati. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang paglapit ng mga paramedic, ngunit ang aking paningin ay nanatiling nakapako kay Chairman Victorio. Ang matandang lalaki na dati ay nagtatago sa likod ng mamahaling suit at tungkod ay ngayon ay nakaposas na at kinaladkad ng mga pulis palabas ng gusali. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapanlinlang na karunungan ay ngayon ay hungkag na, refleksyon ng isang imperyong gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Sofia, manatili kang gising, bulong ni Alexander, habang ang kaniyang mga kamay ay nananatiling mahigpit na nakadiin sa aking balikat upang pigilan ang pagdaloy ng dugo. Ang kaniyang mukha ay bahid ng alikabok at luha, isang version ni Alexander na hindi ko akalaing makikita ko. Ang ebidensya, pabulong kong sagot, ang aking tinig ay nanghihina. Na-upload na ba? Oo, Sofia, sagot niya, ang kaniyang boses ay punong-puno ng paghanga at pagsisisi. Nasa lahat na ng news outlets ang katotohanan. Si Victorio, ang mga kasabwat niya sa gobyerno at ang lahat ng operasyon nila. Tapos na sila. Wala nang makakapigil sa katarungan.
Dinala nila ako sa ambulansya. Habang nakahiga ako sa stretcher, nakita ko ang pagdating ni Donna Victoria. Ang reyna ng logistika ay lumapit sa akin, hinaplos ang aking noo, at tumango sa akin nang may paggalang na hindi kayang bilhin ng kahit anong salapi. Lumipas ang mga araw sa loob ng ospital. Ang bawat pagbisita ni Alexander ay nagdadala ng mga update tungkol sa paglilitis. Ang kaso ni Victorio ay mabilis na umusad. Dahil sa dami ng ebidensyang inihanda ko, walang puwang para sa kahit anong manipulasyon. Si Chloe Valeriano sa kaniyang pagtatangka na makipag-areglo ay tuluyang binaliwala ng kaniyang pamilya at nahatulan ng mahabang panahon sa kulungan dahil sa kaniyang sariling mga krimen. Isang hapon habang ako ay nagpapagaling sa aking suite sa ospital, kumatok si Alexander. Pumasok siya hindi na ang mapagmataas na bilyonaryo, kundi isang lalaking naghahanap ng kapayapaan. Chairman Victorio was sentenced to life imprisonment. Panimula niya habang naupo sa tabi ng aking kama. Ang lahat ng lupain sa Tondo na kinuha nila ay ibinalik na sa mga orihinal na may-ari. At ang pamilya Reyes, ang inyong dangal, ay naibalik na sa publiko. Salamat, Alexander. Maikli kong sagot. Hindi ako nakatingin sa kanya. Pero huwag mo akong pasalamatan para sa ginawa ko. Ginawa ko ito para sa tatay ko. Alam ko, Olga, sagot niya. Sofia, alam ko na hindi sapat ang pagpapakulong sa kanila para bayaran ang lahat ng sakit na dinanas mo. Pero nais ko lang malaman mo, ang kumpanya ang Ashford Empire. Handa kong ibigay ang pamamahala nito sa iyo. Or kung gusto mo, maaari nating simulan ang lahat ng bago ng magkasama. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ngunit sa puntong ito, ang aking puso ay hindi na nakatali sa kanya or sa Ashford. Ang aking puso ay nakatali sa sarili kong paglalakbay. Alexander, sabi ko sa isang boses na malumanay ngunit pinal, ang hustisya ay hindi paglilipat ng kapangyarihan. Hindi mo kailangang ibigay sa akin ang Ashford. Ang kailangan mo lang gawin ay patakbuhin ito ng tama ng may dignidad na kailanman ay hindi ninyo ginawa. Tumayo ako mula sa kama, bahagyang kumirot ang aking balikat, ngunit hindi ko ito ininda. Hindi ako babalik sa Ashford. May sarili akong kumpanya. May sarili akong landas na dapat lakbayin. Tumayo rin siya, may halong lot at pagtanggap. Maiintindihan ko, pero Sofia, maaari ba tayong maging magkaibigan? Hindi ako sumagot agad. Tiningnan ko ang bintana ng ospital kung saan tanaw ang liwanag ng lungsod. Ang lungsod na dati ay tiningala ko bilang isang bilangguan ngayon, ay tila isang malawak na lupain na handa kong sakupin. Ang panahon ang magsasabi, Alexander. Sagot ko habang humaharap sa kanya. Sa ngayon, ang kailangan ko lang ay ang katahimikan at ang kalayaang hindi ninyo maibibigay. Iniwan niya ako ng mag-isa. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang aking kalooban ay payapa. Ang paghihiganti ay isang apoy na nagbigay sa akin ng init noong ako ay giniginaw, ngunit ngayon kailangan ko nang patayin ang apoy na yon para makapagsimula ng bagong buhay. Isang taon ang lumipas mula noong gabi ng pagbagsak ng imperyo ni Victorio. Ang Maynila ay tila nagbago ang mukha, ang bawat kanto ay tila mas maliwanag, at ang bawat gusali ay tila nakatayo ng mas matatag. Ngayon ay ang araw ng pagtatapos ng konstruksyon ng Reyes Foundation Center, isang pasilidad na itinayo ko sa lupang dating ninakaw mula sa aming mga kababayan sa Tondo. Hindi ito opisina, hindi ito hotel. Isa itong sentro ng edukasyon at pagsasanay para sa mga kababaihan na naging biktima ng pang-aapi, isang lugar kung saan ang bawat isa ay tuturuang manindigan para sa kanilang sarili. Nakatayo ako sa entablado, suot ang isang simpleng puting bestida. Sa aking tabi ay si Nanay Ena na ngayon ay malusog na at nakangiting nakatingin sa akin ng may pagmamalaki. Ang bawat luha na kanyang ibinuhos noong mga nakaraang taon ay napalitan na ng ningning ng tagumpay. Sofia, pamalkan kagungkuy akong taha. Bulong niya habang hawak ang aking kamay. Hindi mo na kailangang magalit pa. Ang lahat ng hinanakit mo ay nagbunga ng kabutihan para sa marami. Tumango ako, tama siya. Ang aking paghihiganti ay hindi naging isang sumpa, kundi isang hakbang tungo sa pagbabago. Sa ibaba ng entablado, nakita ko si Alexander. Nakaupo siya sa hanay ng mga panauhin, hindi na nakasuot ng mamahaling tuxedo, kundi isang simpleng polo shirt. Hindi siya ang bida sa araw na ito at hindi niya sinubukang agawin ang atensyon. Nakita ko siyang ngumiti sa akin, isang ngiting payapa,
malayo sa pagmamakaawa noong mga nakaraang buwan. Tinanguan ko siya bilang pagkilala sa kanyang pagbabago. Ipinagbili na niya ang Ashford Hotel at kuyan ay nagpapatakbo na ng isang maliit na social enterprise na nagbibigay ng trabaho sa mga dating bilanggo. Nagbago na siya at sapat na yon para sa akin. Nagsimula ang aking talumpati. Ang bawat salita ay galing sa puso, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-asa. Ang dangal ay hindi nakukuha sa posisyon o sa dami ng salaping hawak mo. Panimula ko sa harap ng daan-daang tao. Ang dangal ay ang kakayahan mong tumayo sa gitna ng unos nang hindi nawawala ang iyong pagkatao. Hindi ako narito para magkwento ng aking mga tagumpay sa pagpapatumba sa mga mapang-api. Narito ako para sabihin sa inyong lahat na ang bawat isa sa inyo ay may kapangyarihan. Ang inyong boses ay sandata at ang inyong katotohanan ay ang inyong pinakamatalim na balisong. Pagkatapos ng seremonya, naglakad ako sa hardin ng Foundation Center. Naroon ang isang rebulto ng aking tatay, nakaukit doon ang kaniyang pangalan, Enrique Reyes, ang bayaning hindi kinilala ngunit hindi malilimutan. Nilapitan ko ang rebulto at dahan-dahang inilagay ang aking relos sa paanan nito. Hindi ko na kailangang bitbitin ang nakaraan bilang bigat. Ang relos ay simbolo na ng isang panahon na tapos na. Tapos na, tatay, bulong ko. Ang utang ay binayaran na. Ang hustisya ay nakuha na. At ngayon, sisimulan ko na ang tunay kong buhay. Habang papalabas ako ng gate ng Foundation Center, isang hindi kilalang babae ang lumapit sa akin. May hawak siyang isang maliit na sobre kulay itim na may selyo ng isang lumang pamilya, isang pamilyang dati ng akala ko ay wala na sa Pilipinas. Ma'am Sofia, sabi niya habang iniaabot ang sobre. Ito ay para sa inyo. Mula ito sa taong matagal nang nagmamasid sa inyo. Sinasabi niya na ang laban na natapos mo ay simula pa lamang ng mas malaking misyon. Tiningnan ko ang sobre. Wala akong kilalang pamilya na gumagamit ng ganitong selyo. Binuksan ko ito at sa loob ay isang maliit na litrato ng aking ina. Noong kabataan pa siya kasama ang isang lalaking hindi ko kailanman nakilala. At isang address sa isang malayong isla. Isang bagong misteryo. Isang bagong kabanata. Ngumiti ako. Ang buhay ay hindi titigil sa isang tagumpay. Ito ay isang walang hanggang paglalakbay. At handa na akong harapin ang kahit ano pa ang susunod. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan. Ang hangin ng gabi ay humahalik sa aking mukha. Ang aking isipan ay malinaw, ang aking puso ay magaan. Wala na ang galit. Wala na ang takot. Ang natira na lamang ay ang agila na ngayon ay malayang lumilipad sa kalangitan na kaniya ng pagmamay-ari. Ang paglubog ng araw sa dalampasigan ay nagbibigay ng kulay kahel na ningning sa buong paligid, isang tanawin na dati ay tinitingnan ko lamang mula sa malayo habang naglilinis ng mga bintana ng hotel. Ngunit ngayon narito ako nakaupo sa isang silya, pinagmamasdan ang dahan-dahang paghalik ng dagat sa buhanginan. Ang tunog ng mga alon ay tila isang oyay na nagpapatulog sa lahat ng sakit ng nakaraan. Sa loob ng isang taon, maraming bagay ang nagbago. Ang Reyes Foundation Center ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging tahanan ng libu-libong kababaihan na natutong manindigan para sa kanilang sariling karapatan. Nakita ko silang nagtatrabaho, nangangarap at namumuhay ng may dignidad, isang refleksyon ng tatag na minsan ay akala ko ay sa akin lamang. Nilapitan ako ni Nanay Elena, dahan-dahang naupo sa tabi ko. Hinaplos niya ang aking buhok, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Masaya ka na ba, anak? Tanong niya. Tumingin ako sa malawak na karagatan. Hindi ko po alam kung ang masaya ang tamang salita, Nay. Pero masasabi ko pong payapa ang puso ko. Wala na ang galit na kumakain sa akin. Wala na ang bigat na dala ko sa loob ng maraming taon. Napatango siya. Iyan ang pinakamahalagang tagumpay. Ang patawarin ang nakaraan, hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sarili. Napangiti ako, ang patawad. Isa itong salitang matagal kong kinatakutan dahil akala ko ay nangangahulugan ito ng kahinaan. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay ang kakayahang bitawan ang lason nang hindi ito ikinamatay. Napatawad ko na si Alexander, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa pagkilala ko sa kanya bilang isang tao na nagkamali rin. Napatawad ko na ang aking sarili sa mga taon na sinayang ko sa paghihigante. Sa aking bulsa, kinuha ko ang sobre na natanggap ko noong araw ng inaugurasyon. Ang address sa malayong isla ay hindi na lamang isang misteryo.
Ito ay isang paanyaya. Alam ko na ang nakaraan ni nanay ay may mga bahagi pa na hindi ko lubos na naiintindihan. At ang liham na iyon ay ang tulay patungo sa katotohanang iyon. Hindi ko kailangang magmadali. Ang paglalakbay na ito ay hindi na tungkol sa paghahanap ng katarungan, kundi tungkol sa paghahanap ng aking sarili. Sa malayo nakita ko ang isang figura na naglalakad patungo sa aking direksyon. Si Alexander, hindi na siya ang taong dating nag-uutos sa akin na lumuhod. Ngayon siya ay isang lalaking nag-aaral na maglingkod sa komunidad. Tumigil siya sa aking harapan, hindi humihingi ng atensyon, kundi naghihintay ng pahintulot. Sofia, panimula niya ang boses ay puno ng paggalang. Aalis ka na ba patungo sa isla? Oo, bukas ng umagan, sagot ko habang tumatayo. Ang mundo ay malawak, sabi niya habang nakatingin sa dagat. Sana sa paglalakbay mong iyon, mahanap mo ang lahat ng sagot na hinahanap mo. At sana ikaw din, Alexander, sagot ko. Huwag mong hayaang ang kasaysayan ng pamilya mo ang maging huling kabanata mo. Isulat mo ang sarili mong kwento. Tumalikod na ako at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na ako lumingon, hindi dahil sa galit kundi dahil alam ko na ang bawat hakbang ko ay patungo sa isang hinaharap na walang anino ng Ashford o ng Valeriano. Ang aking buhay ay hindi na isang kwento ng paghihiganti. Ito ay naging isang salaysaying pagbawi-pagbawi sa aking sariling boses, sa aking dangal, at sa aking kakayahang magmahal muli. Hindi sa ibang tao, kundi sa buhay na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Ang dagat ay patuloy na humahampas sa pampang bawat alon ay nagdadala ng bagong simula. Ang mga alaala ni tatay ay nakaukit na sa aking puso, hindi bilang isang multo ng paghihiganti, kundi bilang isang tanglaw ng pag-asa. Ngayon sa harap ng malawak na abot-tanaw, alam ko na ang tunay na tagumpay ay wala sa pagbagsak ng iba. Ang tunay na tagumpay ay ang makapagsimula muli, dala ang karunungan ng nakaraan, at ang kalayaan ng isang puso na tunay ng payapa.